in Dave Batman. Thanksgiving Mass for the birthday of Marifel Isran, Frances Louise Marie Barros. Thanksgiving Mass for the 37th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Antonio Alfiola. Thanksgiving Mass for the wedding anniversary of Mr. and Mrs. Reddy Boy Tamanao. Prayer for the eternal repose of Priscilla, Sergio, All Souls, Sergio, George, Sergio, Hermogenes, Sergio, Josefa, Sergio, Alvarante, Johanny, Vitoriano, Paterno, Marina, Eleuteria, Ambrosio, Guillermo, Ignacio, Eleuteria, Francisco, Timotela, Hermedia, Adelaida, Zosima, Epifanio, and all souls in purgatory. Manausap kanimo. Maiso, naginusok kita sa pumasalan ng manang kita sa pagsaulog sa Santos na Iso. Nagabumpisa ako sa Diyos na makagagawang sa tanan o kaninyong maisuon na nakalapas sa kapuyanan sa una sa pulong sa buhat o sa walang kabuhat sa kinanggang buhaton. Kaya akong sala, akong labong sala. Busa ng amuyo ko Santa Maria nga kanunay-gulay, sa tanang mga anghel ng mga santos, o kaninyo mga isuon, aron ninyo muliampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Diyos na makagagahong sa tanan, o pasaybo sa atong mga sala, lalo ng katulad niya ng Diyos na kinabuhing dahil. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit.
sunod namo si San Esteban na among ihandog ang makaton kami sa pagtugma hangtod sa among mga kaaway. Kaya among isaulong ang pangilin niya na nahibalo pag-angko o pagpasaylo bisan sa mga nagukod kaniya. Kini among ipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hariwan kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutulubigan sa buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan katubangan sa katawan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakitlang tugid kaniya, ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga naginganlang mga tawo libre, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan giyatagan si Esteban sa espiritu ug kaanam, ug tungod niini wala sila makabunto kaniya sa natugid. Samtang ang mga sakop sa labang bukmanan namati ang Esteban, nagasuko sila pag-ayo o nagpanghabot sila sa ilang kamumod kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit, ug nakita niya ang himaya sa Dios, ug si Jesus na nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naagli, ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naningnig sila o nanampong sa ilang mga dalugan, ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitarang nila siya nadto sa gawad sa syudad ug ibato. O gibantayan sa wasaksi ang ilang magugo sa usa ka batan-on nga ginganlag sa ulo. Ug samtang gibato nila sa Esteban, nag-angko siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong mato nga dalanghanan, usa ka kuta nga maghatag kanako kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong saligdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dalhon ug tuntunan. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinong-anong Diyos. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo, magsadya ako o maglibay sa imong kaayo. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Padanaga ang imong nawugali sa imong saluoon. Luwasa ko diha sa imong kaayo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong pasensya, gikan sa gikasabutan sa mga tao. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Hallelujah.
o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa napulog sa kanilunan. Pagbantay kamo kay may mga tao unya umudako umutarang kaninyo ngadto sa hukmanan. Ug laguson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon ka na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaga unsay inyong isulti o unsaon inyong pagsulti. Kay iniabot na sa panahon, atagan kamo sa inyong isulti. Kaya mga pulo na inyong unyang isulti dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan na magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsoon aron patyo ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbato usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Tungtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Adunay mahamitong na panultihon na nalimon. To be right with God often means to be in trouble with men. Nga sa ato pagmuno sa daghang higayon ang atong pagmataron uban sa Dios, magpasabot ko pakingpatok sa mga tao. May soon na tunay ka matuuran kini maong panultihon. Adunay ikaw sa opisyal sa gobyerno nga sa dugay nga panahon nagapil sa mga binuang na mga transactions tungod sa pagpaparakot uban sa iyang mga kauban sa trabaho na hayahay o nahimong nindot ang iyang kinabuhi. Dagan siya kumabangkada o mga kailangan. Unya ay nakasinatiman siya complete turnaround 180 degree umamabil o life and spirit seminar, life in the spirit seminar. Nakaangko siya ang mga kinimang tao sa kalako sa iyang sala. Busan na sunod siya, sunod sa kabubuton sa Diyos. O wala lang uban sa mga hukaw na buhat sa ilang buhatan. Naun sa may nagkabo kaniya, what happened to his life? Nagugod ang iyang kinabuhi, nawala ang iyang mga kahigalaan, o nangasuko niya ang mga kauban sa trabaho. O ganit itaot siya, o ibutang-butangan pa siya mga sala, na wala na niya buhatan. My dear friends, tinuod ang to be right with God often means to be in trouble with them. Now, actually, dili kita angay matingala kay bisan sa Ebanghelyo na karon, si Jesus nagpasila ang daan sa may tabo sa mga tao na musunod kaniya. Unsa man niya mingon, you will be hated by all because of me. But do not worry, those who will endure will be saved. Sa laing bahing sa Ebanghelyo, banong gusto nato si Jesus na mingon, there will be great danger. Magpadala ko kaninyo masama sa karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Taliwala sa mga lobo ang karnero na sa lakong peligro. Diba? There will be persecutions.
May mga tao nga mudakop o mutaral kaninyo ngadto sa mga hukmanan o gilatuson na mo nila sulod sa ilang sinagoga. And there will be conflicts even within the home and within families. Ito yan sa mga tawag nila mga isuon, ang patyon, o mausap kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa mga anak, o makipag-usap ang mga anak sa ilang mga ginikanan. This is what we hear in the gospel. May isuon daw makagol paminaw. Pero mangutan na ta, tinanong ng animal ang mahitabo. Dili ba dapat kalinaw unta, dili kagubot ang masinabi sa mga tao na masunod ng Kristo? We have to understand, my brothers and sisters, Jesus himself was a sign of contradiction to the people of Israel. Nga naman, Diyos na nagpakaupos, nagpakatao sa kasuhan, nahimong kabos, nagtudlo siya na ang maguna o lahi. Ang gusto na mahimong dako, kinahanglan magpaupos o mga lakad sa tanan. What are these? These are signs of contradiction sa standard sa kalibutan. Kung ikaw sa paon sa tuo, ipasagpa ang wala. Higugma ang imong mga kaaway, iampo ang mga tao na nagputos kanimo. Pasaylo ang nakasala sa kapituan o kapito. Kaya ngayon, mao kanya panuluan kanado sa atong Ginoo. And these are not the standards of the world. So there will be contradictions. And we, my brothers and sisters who wish to follow the Lord, shall also be signs of contradictions among people in the modern world. Kita ng mga sumusunod ni Kristo ihagit. You know what? Daghan sa gusto nga buhaton, kaput-on o angkunon sa mga tao ng modernong panahon, dili subay sa kabubuton sa Diyos. O kita nga buot musunod ni Kristo, kinahanglan na dili mo sunod. Mao kinahangit sa mga sumusunod ni Kristo. Signs of contradictions. The standard of God and the standard of the world. We should be signs of contradiction sa mga panguna-una, mentalidad, liho, o kultura sa katauhan na dili Kristohanon. Bahala na kita sa wayon, bahala na kita kung pasakitan, lutuson, mao kinahanglan ni Kristo kanato. Sa lain mahim kita usabi na be shrewd as serpent and simple as doves. Unsa may pasagutan ng advice ni Jesus kanato? Sa iyong samtod na magumog kita sama sa mga salampati, magpaubsanan kita, magmapaubsanan kita kanunay sa akong kinabuhi. Pero magmaigmat, to be shrewd as serpent, magmaigmat sama sa mga bitin. Unsa may hindi masagot niya. May suon ang bitin ng usa ka mananap na dali makaikyas, dali na malikay. So sa pag-ingon ni Jesus, buot niya kita mag-amping na dili masulod sa mga laang ini kalibutan. Magmaigmat kita. Be shrewd as serpent. Kinahanglan na uptik kita. Namutanaw, unsay atong padulungan o unsay atong kapaitan. O kini ipasagot ni Jesus kanato. Kung galing na kita ay buot-buhato, no? Kinahanglan magmaigmat kita. Siguro gid nato nga kita dili malayo sa Dios. Yes, my brothers and sisters, there is danger in following the Lord, but there is also the promised help, and this is the good news now. Ang iyang ingon, ayaw ka mong kabalaka kung sa iyong isuti,
o unsa ninyo magsulti ini, kay inabot sa panahon, hatagan mo sa inyong isulti. Kaya ang mga pulong ng inyo unyang isulti, dili na inyo, kundi sa Espiritu sa Diyos Amahan. O kini ang pasahin sa atong Ginoong Jesucristo kanato na magmatinulaan sa pagsulat kanina. These are the consoling words of Jesus for us, the promised help of the Holy Spirit. So, disciples of Jesus should not only trust in their own capacity, but in the strength and the help of the Lord. Karon sa mga igsuunan, sa ulo nato ang kapistahan ni Saint Stephen o San Esteban, ang pinakaunang martir sa kasaysayan sa atong simbahan. Siya nagpatuod sa iyang pagtuo sa Ginoo, na maski kaliwala sa lagong paglutos ng iyang nanawa, wala siya mitalaw, wala pinagbaguya sa iyang pagkasumusunod ng Kristo. Despite sa iyang pagsangyaw ang Jesus na mga Mesiyas na mga nakapalagod sa mga kaaway niya, nagpadayon siya firm sa pagsangyaw ang Jesus na mga ang Mesiyas. Tinuod mas nagpalahon pa sa iyang pagtuo, kaya naiusa siya sa kasakit ni Kristo o sa pasidaan na daan ni Kristo. Pasidaan na daan ni Kristo sa mga buod, magpatuod sa iyang pagtuo kanina. Sa mga sa pinilhagin ka na ito, isip mga sumusunod ni Kristo, andang pa ikaw, andang kawa na udapat o mga paglutos, mga tao nga mo kontradict mo, hindi ganahan mo kung ikaw magpuyog sa matugod. Okay, hangin sa kanato. Ano na hindi parang ingnan mo. Ini Santos Alogi sa ulo karon si San Esteban. Kinapot mag-isunan, matagal kita bukasan, grasya sa Ginoo. Kinapot masunod, ang iyang bagahagi. Because ang iyang dalan o pinagulatan ka nato o kaluwasan. Maninugin ang tanan. Taliwala, hindi malipayang panahon sa pagkatao sa atong mananubos. Ang simbahan ng pahinundo ka nato sa krus na ginalawan diha sa pagsakripisyo sa kaulingon ni San Esteban. Mag-iusap kita upang kaniya diya sa atong pagkampo alang sa upang ngayon kita Ginoo sa kinabuhi pamatiya kami. Ginoo sa kinabuhi pamatiya kami. Nasama ka sa Esteban, dadto nato ang galipay sa pagkatawad, bisan diya sa mga pagsulay upang paglutos magkatalaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatiya kami. Ang mga nangulo sa gobyerno, muila sa pagkatawad ni Jesus, pinagi sa ilang paghago sa pagkalampo o sa pagtarong sa gawan ng kinabuhi o titigan. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatiya kami. Kasama kang San Esteban, matagan kita sa grasya o sa gusto aron bigod natong barugon ang atong pagtuo hangtod sa katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatiya kami. Nga maangko nato ang kalipay o ang pagsalig taliwala sa mga kasamo niining kinabuhian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatiya kami. Ngayon ang isipon na tapos o mapuslanan alam ka na mo, nahalangon Teofilo ka mo, mabayo ng ato sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatiya kami. Na sila na namatay alang sa pagtuo, mag-ani sa ilang langitong ganti. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatiya kami. Amahan sa imaya o akong pinagi sa mga pag-ampo ni San Esteban, itugot ang mga pangamuyo ang kilala sa iyong matubangan ng pinagi ni Kristo akong Ginoo. Amen.
siligas kay mga kamot, alam sa bagay at pagkaya sa yamanan, garang sa pagkakutsanan sa tiwog ng santos na simbahan. Madawat ang dami mo Ginoo kini mga kasa sa buong mga gihalan sa maymayarong paghandog ni San Esteban na martir. Kini ang ipangayo pinaan ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasag kanimo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos na mga Diyos na tunay o magkagawang sa tanan. Angay ug matarong ngayon na magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang gabi. Pinaagi ni sa Kristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlag sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag. Ang Dios na imong tao at kanamo o ang tao na hibati pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulog sa kalaot sa tao, ihatag o walay kamatayon nga dungo alang sa may kamatayon nga tao. Kini kahiusa nga katingalahan tani sa Dios o sa tao, mao'y nagulik na ni kanamo niya kang Kristo, ugasa sa kinabuhing walay katapusan. Ugusa sa among kalipay, nag-awit kami sa imong himaya, tuyog sa tanang panahon, sa mga anghel diha sa among Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, bugno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos, ipadalangin ang Espiritu o pagsantos ni magasa, pero ngayon pinialang ka na mo nagawas o dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaulingon, may kuha sa iyong pan, ipasalamat kanimo, ipikas o mihatag ininganto sa iyang pinunan o ingon. Dawat ang ininginyo ng tanang kana, kay kini mo ang gawas, kay tugyan alam kaninyo. Sa samang pagi tapos ng panihapon, may kuha siya sa kalis. Ipasalamat kayo mong pag-usap, ihatag nininganto siya matinunan o mingon. Dawat ang kini Panginoon pamutanan di kami ini, kaya kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bago tunay ang sabutan, ang dugo ngay ulang alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang masala ang pasay ko, buhatag kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Ang paghandong sa kamatay ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo ang mga hinipan sa kinabuhi o kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod mo kami giisip ng iyan na matubang o umalagad kanimo. Himuha kami ng mga gawad sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawa yung simbahan sa tibo kalibutan. Himuha ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Juanito among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga kaigsuon nga namatay, balumon nga mabanhaw sila, ugang tanang namatay niya sa imong kaluoy. Dala silang tanang sa pagsudoon sa kahayag sa imong naon. Kaluoy ikining tanan, himuha kami ang iyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inang ulay sa Diyos, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, San Esteban o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katulutan. Uban kanila ang ikamatay ko ng ikaw ng himayaon, pinaagi niya sa Kristo, imong na. Pinaagi kaniya uban kaniya, gihatag na kanimo kagagawang mamahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang kanang ng himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Itulungan kita na Jesus sa pagtawag sa Diyos at pagmamahan o pusa ang anas kita sa Panginoon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nga pasaylo kami sa mga kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, inunuwa luwasa kami sa tanang daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Atayo kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, manigay kami kanunay sa sala, ug nahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagabago kami ng kalaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo ang manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo naging ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala, kundi ang pagsabi sa imong simbahan, pusibo sa imong kabubuton, hatag kini sa imong kalinaw kahiusa, ikaw magbuhi hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaag kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta pagiging suod. Inimang kulero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulang ng bidapit lang sa kaniyang sa Diyan. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Pag-aklaw kita. Ginoo, giluwas mo kami pinaagi sa pagkatao sa iyong anak, nga gilipay mo kami pinaagi sa fiesta ni San Esteban Martir. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa daghang mga tibaan sa gugma nga imong gihatag kanamo. Kini ang mga pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyong Diyos na makagagahong sa tanan, ang Amahan ng Banal ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.